Mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng ating mga taga-subaybay o manonood ng programang ito. Ako po si Pastor Jose V. Zabat Jr., ang Direktor ng Sabbath School Department ng Central Luzon Conference, ay makakasama ninyo sa ating pong isasagawang talakayan. At kasama rin po natin si Pastor Arnie Serra na mula po sa LL7 Fellowship. Pastor, kamusta po kayo? I'm very good, Pastor Sabat. Ako po ay nagagalak ulit na magkasama po tayo sa ating mga televiewers. Ako ay nagagalak na makasama niyo po muli. Mainit na pagbati mula sa amin dito. Magkasama po tayo, talakayin po natin at pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo nasa huling serye, Pastor, ng ating pinag-aaralang pangangaral at pagsaksi. At itong huling sharing ito ay may mga napakahalagang mga bagay na dapat tayong matutunan. At ako'y naniniwalang kapananabikan ito ng ating mga taga-subaybay. So bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral, tayo muna humiling ng patnubay mula sa ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, nais po naming hilingin na isugo ninyo ang inyong banal na Espiritu para sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng karunungan ang bawat isa, ang aming mga taga-subaybay, na kung saan po kapwa naming matuklasan ang mga ginintuang katotohanan na nararapat i-apply namin sa aming buhay. At sa pamagitan ng pag-aaral na ito, lalo po naming kapanabikan at maging kagalakan na mangaral ng Ebanghelyo ninyo at maging inyong tunay na saksi. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong huling bahagi ng ating pag-aaral ay mayroong kinalaman sa tuloy-tuloy na ministeryo. Alam mo ba, Pastor, na marami ang pagkaunawa ng mga tao ay ang pangangaral ay yugto-yugto. O para bagang ang pagkaunawa natin doon sa salitang crusade, ito ay ginagawa lang ng 2 linggo, pagkatapos ay magpapahinga na, at pagkatapos ang isang taon, palilipasin ng 1 taon, at magkakaroon uli ng crusade. So ganun yung kanilang kaisipan tungkol dito sa pangangaral. Ang iba naman ay kung bakit ayaw nang makisangkot sa pangangaral dahil sasabihin nila, ako na may matanda na, kayo na lamang ang siyang mangaral at kayo bata-bata pa. So hindi nila nakikita na ang pangangaral ay tuloy-tuloy na ministeryo. Katunayan nga, ito pong ating susing talata sa sulat ni San Lucas sa Kapitulo 13, 18 at 19 ay nagsasabi po ng ganito. Buksan po natin. Lucas Kapitulo 13, 18 at 19. Ang sabi po ay ito. Sinabi nga niya, sa ano tulad ang kaharian ng Diyos at sa ano ko itutulad? Tulad sa isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihagis sa kanyang sariling halamanan. At ito'y sumibol at naging isang punong kahoy at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Sinabi nga niya, ang sabing ganoon ng banal na kasulatan, na ang kanyang kaharian ay tulad ng butil ng mustasa. At kung titingnan natin itong butil ng mustasang ito na kinuha sa isang tao, ang pagpapahayag ng Diyos, nais niya na itong ating iglesyang ito ay maging isang malaking iglesia, kundi ang bawat mga tao ay makalatan ng kanyang pabalita. So kaya nga, yung isang butil ng mustasa, ito'y maging isang punong kahoy. So ang pagnanais ng Diyos, lahat ng tao ay makapakinig ng kanyang pabalita. So kaya ang pangangaral, Pastor, hindi pwede. Ito ay yugto-yugto o ititigil natin. Kundi, ito'y tuloy-tuloy na ministeryo. Ngayon ang tanong ko, ibig bang sabihin, itong pangangaral na ito,
dapat ipagpatuloy hanggang sa langit. Pastor, sa akin po, habang may nangangailangan na tao ng kaligtasan, tuloy-tuloy po ang pangangaral natin. Napakaganda po ng inyong kasagutan. Hindi natin dapat isipin na kung ang pangangaral ba hanggang sa langit o hanggang dito lamang sa lupa. Kundi maging kaisipan natin yung katulad ng sinabi nyo, hanggang mayroong nangangailangan ng kaligtasan, kailangang ituloy-tuloy natin ang pangangaral. Siguro kahit isa na lang kaluluwa ang may pangangailangan ng kaligtasan, ay magkaroon pa rin tayo ng pagnanais na yung isang kaluluwang yon dalhin sa paanan ng Panginoon. Dahil sinabi rin ng Diyos, sa isa na siyang nagtatapat sa Kanya, na siyang nagsisisi ng kasalanan, ang buong langit ay naliligayahan. Amen. Amen. Kaya sa pamamagitan noon, sinasabi natin na ang pagsaksi at pangangaral, dapat po pala pastor na ito'y tuloy-tuloy hanggang may taong nangangailangan ng kaligtasan. At ang panukala ng Diyos, hanggat posible, ang mga tao'y maligtas. Tama po yan, Pastor. Kung ating mapansin po sa ibang iglesia po natin, ito yung growth area po natin, Pastor Joe, sa ating iglesia. Kung minsan ang ibang mga members natin, siguro sa kanilang isipan, pagkatapos ng crusade ng isang pastor, tapos na ang kanilang gawain. Hindi po, ang ating leksyon ay nagsasabi na habang may tao pa, kailangan natin mangaral, habang ang panukala ng Panginoong Diyos na mag-ibanghelyo tayo, kailangan nating mangaral sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Kaya kahit sino man tayo, ano man yung ating sitwasyon, kung inaari nating tayo ay na kay Kristo, tayo po'y tutugon sa kanyang panawagan na gagawang kasama ng Diyos para sa pagsaksi at ministeryo. Alam mo ba, Pastor, na mayroong mga halimbawa sa bagong tipan na mahalagang mapagkukunan natin ng mahalagang prinsipyo ng pagsaksi at paglilingkod, katulad ng pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana. Kasi tinitingnan ng iba na para bang ang panghikayat ng kaluluwa ay pwedeng mangyari isang tagpo lamang, na katulad nung nangyari sa panahon ni Jesus nung kanyang nakausap ang babaeng Samaritana. Ating pong tatandaan, Pastor Joe, ating mga minamahal na mga kapatid, na hindi po tayo si Jesus. Wala po tayong kapangyarihan kagaya ng kapangyarihan ni Jesus, na isang pagtagpo lang, tapos na lahat. Nakakonvert na natin patungo sa iglesia yung isang tao. Hindi po ganyan. May proseso po tayo, Pastor Joe, na dapat sundin natin ang proseso sa pangilin sa mga tao. Yeah. Kaya nga itong binabanggit po sa kasaysayan kung paanong nakipag-usap ang Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, kinikilala ko na ito isang case study kung paano natin magagawang maabot ang ibang mga tao. Una, Pastor, basahin natin yung talatang 7 ng John chapter 4. Juan 4:7, dumating ang isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Yan. Dito, titingnan natin ang tuloy-tuloy na paglilingkod sa ministeryo. Sabing ganoon ng talata, nakita ni Jesus ang babae na nangangailangan ng tubig, na nandun siya doon sa balon. Ngayon, ang unang ginawa ni Jesus, kinuha niya yung interes ng babaeng ito. Katulad ng binasa niyo sa talata. At pagdating doon sa 9, talatang 9 at 10, so anong ginawa ni Jesus? Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humihingi na mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana?
sapagkat hindi nang ngakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Okay. So tingnan mo, Pastor, yung una, kinuha ni Jesus ang interes ng babae. Ngayon, dito sa talatang binasa mo, napansin ko, parang inintriga ni Jesus yung babae. Nakita mo ba yon? Opo, opo. So, parang ano yung intriga ni Jesus doon sa babae? Bigyan mo ako ng tubig. Tapos, papainumin kita ng Bukod tubig. doon ay makita mo yung statement ng Panginoong Hesus doon sa babae. Kung paano siyang lumikha ng pagnanais. Ano ba yung naisin ng babae? Hindi ba yung sinasabi mo na bigyan yung tungkol sa tubig? Opo. Yung tungkol sa tubig. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng tubig at ano? Ang sabing ganoon, sinasabi niya na sa talatang 9, kung babalikan natin, itong talatang ito, makikita natin dito na pagkatapos niyang malikha yung pagnanais ng babae, ang kanyang ginawa, kanyang kinunbinsi itong babaeng ito na magkaroon ng katotohanan. Ang pangangailangan ng babae ay tubig, tubig ang kanyang pangangailangan, at pagkatapos ay sa halip na ng babae ang nangangailangan ng tubig, sinabi ni Jesus, siya ang bigyan ng tubig. Nakita mo kung paano nakikipag-usap ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, noong maibigay ni Jesus ang katotohanan doon sa babae, ang nangyari, kinuha niya yung tiwala ng babae sa kanya para sa kanyang walang hanggang kaligtasan. Dahil yung tubig na iinumin ng babae, mauubos lang din yon. Mauuhaw uli siya. Pero ang tubig na ibibigay ni Jesus sa kanya, yung hindi na siya mauuhaw magpakailanman. So alin yung gugustuhin natin? Yung panandalian na mawawala o mapapawi yung ating nararamdaman, o yung gusto nating mapawi ito na hindi na muli tayong mauuhaw. Napakagaling po ng strategy ng ating Panginoong Diyos. Imagine, nagiging curious ang babae. Sabi niya, hindi karapat-dapat na gagawin ng Hudyo ito. Bakit ginagawa niya sa akin? So that questions her mind. Dito nalilito po siya. Bakit niya ginagawa ito? Bakit sino ba ito? Sino ang taong ito? At sa kanilang conversation, natagpuan niya na alam ng taong ito ang kanyang buhay. So yun ang pangalawang intriga na natanggap niya doon sa conversation nila. So yung interest niya sa taong ito ay nag-grow. Jesus caught her interest. At parang Jesus led her to the source of the water na kailangan niya na hindi na po siya mauuhaw. Kaya ang tanong ko, sa atin bang sitwasyon ngayon, mangyayari ba ito na sa isang pagkikita lamang pwede mong mahikayat ang isang tao? May mga pagkakataon po, Pastor Joe, may mga experience na may mga incident na nangyayari na ang pagtagpo ng dalawang taong yon ang dahilan na nahikayat po ang isa patungo sa kay Kristo. Yeah, pwede kong sabihin na maaring hindi. Pero kung titingnan natin, ito yung mga prinsipyo na maaaring magamit natin sa pagtatangka na maabot po natin ang mga kaluluwa. Pansinin natin, ulit-ulitin natin itong napakagandang kasaysayang ito. Meron akong ilang notes
na isinulat upang maidiin natin yung mahalagang prinsipyo. Ang unang pag-uusap ng babae at ni Jesus ay tungkol sa literal na tubig. Ngayon ang mithiin ni Jesus ay makuha niya ang babae na ang kanyang pangangailangan ay di lang pangpawi ng uhaw, kung hindi ang uminom ng tubig ng buhay. Ganito po tayo tinatawagan ng ating Panginoong Hesus na tumulong sa taong nangangailangan din ng tubig ng buhay. Kaya po ang panghihikayat ng kaluluwa. Hindi po ito dapat isipin natin na paisa-isang linggo lang, kundi ito po ay tuloy-tuloy nating gawain hanggang maabot natin ang kaisa-isang tao na matitira dito sa lupang ito. Dahil dapat po nilang maranasan ang pinakamalaking pangangailangan. Hindi lamang sila, kundi tayong lahat, walang iba kung hindi ang kaligtasan sa atin pong Panginoong Hesus. Ngayon, Pastor, tuloy-tuloy nating gagawin ang pangangaral. Paano ito gagawin ng buong iglesia? Yun ang question na dapat natin bigyan ng pansin, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, Pastor Joe. Paano po ba natin sa loob ng iglesia na magiging tuloy-tuloy po ang ating pangangaral sa lahat ng mga tao? May mga programa po ba tayo na makakatulong sa atin na mapatuloy po natin that never stops, according sa ating lesson, yung ating evangelism patungo sa mga komunidad, patungo sa mga bahay at tahanan ng mga tao. Kapag pinag-uusapan natin, Pastor, ang pangangaral at pagsaksi, ang napakagandang batayan sa Biblia, ang mga aklat ng mga gawa. Dito natin kasi nakita kung paano nagtagumpay ang unang iglesia. Kung babasahin natin ang mga gawa Kapitulo 2, 42, ganito po ang siyang sinasabi. Mga gawa Kapitulo 2, talatang 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Napakahalaga nitong talatang ito sapagkat ito po ay nagtuturo na kung paanong tayong lahat ay maging committed sa pananalangin at pagsaksi. Alam mo sa gawain, napakahalaga yung panalangin. Ito yung nagpapalakas sa lahat ng mga gumagawa sa gawain ng Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, gumugol siya ng maraming panahon sa pananalangin. So kaya ang pangangaral ng kaluluwa ay hindi lamang yung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kinakailangan din yung pananalangin. Tama po. Kaya kung ipatuloy po natin yung binasa niyo po, Pastor Joe, may mga principles po tayo doon. Dito po nagsasabi na patuloy po ang fellowship natin sa isa't isa. Pangalawa, patuloy po tayo sa pag-aaral ng doktrina bilang mga anak o bilang bayan ng Panginoong Diyos. Yan po ang stage ng nurture na gagawin po natin sa mga bagong binyag, sa ating mga miyembro. Hindi porke miyembro na tayo ng iglesia, Pastor Joe, ilang years na tayo, hindi na tayo mag-aaral. Kung hindi, patuloy po ang ating pag-aaral para ma-nurture po ang ating spiritual life. Pangatlo po, continue in the Lord. Kailangan hindi po tayo we will not stop. Sa lahat ng bagay, patuloy po tayo sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong mag-encourage sa ating mga miyembro, sa ating mga kapatiran. And second to the last, patuloy po tayong magsuporta sa mga mahihina sa katawan, sa pananampalataya, at sa ibang aspect ng buhay. And lastly, patuloy po tayong magbigay. Patuloy po tayong mag-impart para we will lead people
to the feet of Jesus Christ. Kaya kung minsan ang pangangaral ay nahihinto dahil kadalasan ang ating pag-iisip, ito ay isa lamang pagnanais na mahikayat natin ang mga tao kay Kristo. So kung ang ating kaisipan ay mahikayat lang ang tao kay Kristo, hindi ito yung tinatawag na tuloy-tuloy na paglilingkod. Kasi po, ang pangangaral at pagsaksi, hindi lamang po ito natatapos doon sa pagbabautismo. Mahalagang isaalang-alang po natin ang mga prinsipyo ng pagpapalago at pagsasanib. Ito yung binabanggit ni Pastor Sera na kung saan ay kailangan natin ang mga bagong hikayat ay mapatatag at mapalago sila sa kanilang pananampalataya. Alam mo, Pastor, naniniwala ka ba na ang kalakasan ng ating iglesia ay yung mag-anyaya ng mga tao sa ating iglesia? Naniniwala po ako dyan, Pastor. Ngunit kulang pa po yun, Pastor. Dapat dagdagan po yun na hindi lang natin mag-invite ng mga tao sa loob ng iglesia, kung hindi, i-nurture natin sila pagdating nila sa iglesia. Yan. Doon kasi tayo mahusay sa pag-aanyaya sa mga tao para sa ating iglesia. Subalit, kulang tayo sa paraan na hihimok sa kanila na manatili sa ating samahan. Alam mo, merong sinabi itong si Propeta Ellen White sa Evangelism page 345. Kapag ang mga tao'y tumanggap na sa katotohanan, hindi dapat tayo aalis na lang at babayaan na sila't parang wala ka ng pasanin para sa kanila. Sabi niya, sila'y dapat alagaan. So ang prinsipyo ng pagpapatatag at paglago, hindi natatapos hanggang doon lamang sa bautismo. Ang pangangaral ay tuloy-tuloy hanggang ang isang maakay natin kay Kristo na bagong hikayat ay maging matatag sa kanyang pananampalataya. Kaya ano pa ang sabi? Hindi natin sila inilulublob tapos ihuhulog. Kundi sila'y ating inilulubog at pagkatapos atin po silang tuturuan. Kaya isang challenge po ito sa ating mga iglesia, Pastor Joe, sa ating mga televiewers, sa ating mga church leaders, sa local na mga iglesia natin, ating mga elders. Ano po ang ating nurture program para sa ating iglesia upang continuous yung ating ebanghelyo sa loob ng iglesia at patuloy po yung equipping ng ating mga members para lumago sila at lalabas at mag-ebanghelyo. Isang challenge po ito, isang paghahamon para sa ating mga kapatiran. Kaya dapat nating maunawa ang maliwanag yung pagtatatag. Itong pagtatatag, ang ibig sabihin nito, ito ay isang proseso upang ang isang bagay ay maging permanenteng basihan. Ibig sabihin, kapag ang bagong mananampalataya, ginawa natin yung proseso ng pagtatatag, magiging matibay ito laban sa anumang mga tukso, mga pagsubok na darating sa kanyang buhay at siya ay lalago bilang isang mananampalataya. Ngayon, Pastor, meron akong ibabahagi sa iyo na nakuha ko mula sa sulat ni Mark Finley. Ang tanong ay, paano magiging matatag sa pananampalataya ang isang bagong kaanib? Ito ang kanyang mga mungkahi. Una, sila'y lalago kapag sila'y nagkaroon ng makabuluhang devosyonal sa pamumuhay. So paano po nating ituturo sa kanila yung makabuluhang devosyonal? Ito po yung kanilang gawain, yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa bawat gabi, bawat umaga na kanilang tinatalaga ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Ikalawa, sila'y lalago kapag sila'y naihandang maglingkod. So ibig sabihin, Pastor,
kapag ka itong mga bagong hikayat na ito ay nasa sa ating iglesia, ihahanda rin natin sila para sila'y maglingkod. Ikatlo, sila'y lalago kapag sila'y naisangkot sa paglilingkod sa iba. Isama natin sila sa ating mga Bible study, ating anyayahan na sila'y makilahok sa ating mga gawain sa komunidad, anyayahan natin na sila'y makasama. Hindi yung manatili na lamang sila nakasama ng iba na uupo, tatayo, luluhod sa loob ng iglesia. Kaya karapat-dapat po, Pastor Joe, na sa ating iglesia, may programa po tayo na mapapatuloy po yung Bible study at nurture ng ating mga bagong binyag. Halimbawa, sa isang bagong binyag, hindi po tayo maghinto ng pagbigay ng Bible study. Dahil yan po ang life ng bagong binyag, na mapatuloy yung pag-aaral niya, mapapalago po yung pananampalataya niya, at maturuan po siya. Kasi kailangan sa bagong mananampalataya, katulad pa nung isa pang prinsipyo na sinasabi ni Mark Finley, itong mananampalatayang ito ay lalago kapag ka sila'y naging aktibo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakadali na manlupaypay ng isang kaanib ng iglesia kung wala siyang karanasan kung paano ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Another thing, ito bigyan natin ng mahalagang pansin ito, Pastor. Ang mga bagong kaanib na iglesia ay lalago kapag nagkaroon sila ng kaibigan, ng mga kaibigan. Sabi nga gano'n sa isang pag-aaral na ginawa ng mga leader ng iglesia, kinakailangan ang isa sa bagong hikayat, meron siyang 6 na kaibigan sa ating iglesia. Kasi magiging malungkot para sa atin at gayon din sa Diyos kapag ang isa na nakakita na ng liwanag pagkatapos ay bumalik pa sa dilim. Sa maraming survey na nagawa para sa church growth po, Pastor Joe, isa sa mga bagay na natuklasan po nila sa survey ay kung paano nananatili ang isang membro sa loob ng iglesia. Isa sa mga reason, a very strong reason kung bakit nananatili ang mga bagong binyag sa loob ng iglesia is friendship, katulad na sinasabi niyo po. Kapag wala silang kilala dun sa loob ng iglesia, wala silang ka-close friend, mahirap po magstay sa isang iglesia na wala ho kayong kakilala. Kaya ang tendency is they will leave the church and look for another church na marami silang magiging kaibigan. Kasi pag marami kang kaibigan, Pastor Joe, sa isang simbahan o sa isang congregation, you will feel a sense of belongingness. Dito pala ako pwedeng tumira. Dito ako, this is where I belong. I will stay here. Bakit? I felt they cared for me. I feel na mahal po nila ako. Kaya dito na po ako. Kaya nga po sa programa ng panghikayat ng kaluluwa, nangangailangan ng paghanda ng isang iglesia. Para bang ikaw ay, kung manghuhuli ka ng isda, kinakailangan yung lambat mo ay maayos. So ito yung isang paraan na inihahanda mo ang iglesia para sa mga bagong papasok sa iyong church. So kaya makikita po ninyo na kung bakit nagtatagumpay ang gawain ng Diyos dahil mismo ang iglesia ay handang tanggapin ang mga bagong mahihikayat. Pero kung hindi tayo handa, makikita niyo po, pag hindi handa ang iglesia, yung ating ginagawang pangangaral, mapupunta lang din sa wala. So kaya, dapat tayong magkaroon ng tinatawag na pagsasanay. Yung bang ang sanayin natin ang mga kaanib upang maging tagapagsanay para sa mga bagong
mahihikayat na kaluluwa. Kailangan nating mayroong mga taong mapagkakatiwalaan para sanayin ang mga bagong kaanib kung paano magiging matatag sa iglesia. Kaya isa sa mga magagandang programa po sa iglesia na siguro dapat natin bigyan ng pansin is to train new converts to be missionaries. Parang ito ang isa sa mga growth area ng ating simbahan po, Pastor Joe. Na kulang tayo sa nurture process na pagdating ng mga bagong converts sa loob ng iglesia, hindi nila alam kung anong gagawin. Kulang tayo sa pag-train sa kanila para makahikayat po sila ng mga bagong member sa iglesia. So, from converts to converter. Yes. Para bang yung gawin natin silang disipulo at maging discipler Opo. sila. Opo. So, mahalaga yung bagay na ito. Meron sinasabi itong si San Pablo dito kay Timoteo. At magandang tingnan natin ang mga talatang ito na masusumpungan sa 1 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 7, kung paano inihahanda ang ating iglesia. At dito makikita natin, Pastor, ang mga nagiging suliranin kung bakit marami ang mga nawawala ng mga bagong hikayat. Sabing ganoon, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat ng mapagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Na dito'y tinalaga ako na tagapangaral at apostol, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Pinapakita sa mga talatang ito na sinasabi nitong si San Pablo kay Timoteo ang halaga kung paano tayong tinubos ng ating Panginoong Diyos mula sa ating pagkakasala at kung paanong napakahalaga na mahikayat ang isang tao patungo sa liwanag. At ginagamit ng Diyos tayo o si Pablo upang ituro ang kanyang pabalita. Ngayon, Pastor, makikita mo na yung mga nahihikayat natin, ilang mga panahon lang, lumalabas na. Hindi kaya mayroong mali sa parang ginagawa natin na katulad halimbawa noong kapag tayo ay nangangaral o naglilingkod sa kanila, lahat ng maaaring mabuti na katulad ng pagbibigay ng pagkain, pagrarasyon ng kanilang pangangailangan ay ginagawa natin upang sila maakit natin. Pero pagkatapos ng paglilingkod at inihinto natin yon, itong mga taong ito na nagpabautismo ay unti-unting nawawala. Opo. Siguro ganito ang sagot ko sa question na yan, Pastor Joe. Imagine may isa ho kayong aquarium. Ang ilalagay niyo po doon is buhangin na galing sa Boracay. Puting-puti. Lagyan niyo po ng oxygen o kahit yung tagapaggawa lang ng bubbles. Lagyan niyo po ito ng light. Lagyan niyo po ito ng artificial or live plants na para ang environment niya ay kuhang hindi man 100% na makukuha yun sa nature, but at least yung environment sa loob ng aquarium ay pareho or not 100% na pareho sa labas. So bago po natin i-transfer yung isda doon sa aquarium,
ay kinukumpleto na po natin yung aquarium. Para pagdating ng isda doon, ano ang feeling niya? Comfortable po ang isdang iyon doon sa kanyang bagong environment. Masasabi niya, oh, comfortable ako rito. Parang pareho lang. May pagkakaiba. Ngunit, nandito yung hangin. Maganda ang pagkain. Healthy. So, ano po? Pagdating ng isda doon sa aquarium, hindi na po siya tatalon palabas sa aquarium. On the second picture po, Pastor, lagyan mo ang isang aquarium ng dumi, maduming tubig, maduming halaman, walang hangin, tapos ilagay niyo po yung isda doon. Hindi po yun conducive para sa isda. Kagaya ng ating church, ang ating iglesia ay parang aquarium. Na prepare po natin, we prepare our church for the coming in of the converts or the new members na pagdating nila doon, oh, alam na namin ang gagawin namin dito, comfortable po kami dito, I feel a sense of belonging dito sa iglesia na ito, dito na ako, marami akong kakilala rito, marami akong kasama rito. Kaya kapag ka ang kaanib ng iglesia, maliwanag sa kanya kung ano ang misyon natin, yung misyong ibinigay ng Diyos sa atin, hindi siya maliligaw sa paraan ng panghikayat ng kaluluwa. Nagiging malawak ang kanyang pamamaraan upang maging matagumpay yung mithiin ng Diyos na ang tao ay madala sa kaligtasan. Kasi kung iisipin mo, Pastor, ano man yung ginagawa natin para maakit natin ang mga tao, kailangan nasa isipan natin na ito'y ginagawa natin upang ang salita ng Diyos ay maisa puso at masa isip nila. Kaya ka tumutulong, hindi dahil sa para madali mo siyang maakit, kundi kaya ka nagbibigay ng pagkain sa kanila dahil nararamdaman mo na kulang ang kanilang pagkain at sila'y nagugutom dahil gusto mong maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos na hindi gusto ng Diyos na sila'y nagugutom. At ay isang instrumento lamang upang maipabatid sa kanila na kapag ka natuklasan nila ang tinapay ng buhay at tinanggap nila, hindi na sila magugutom magpakailanman. Kaya, mayroong mga konseptong dapat nating tingnan at baguhin sa pamamaraan ng ating mga pangangaral. Siguro dapat na hindi masamang tumulong sa tao habang ikaw ay nangangaral. Sabi nga gano'n hindi masamang magbigay ng isda. Subalit, kung hindi tayo magtuturo kung paano mangisda, mauubos ang ating isda. Tama po, Pastor. Kaya ang nurture program ng ating church ay mahalaga po para sa ating mga believers. Hindi lang para sa mga newcomers, kung hindi para na rin sa ating lahat sa loob ng iglesia. So, yun po yung inyong nasa isipan na totoong napakahalaga, yung nurturing. Ang nakikita kong problema naman kung bakit hindi maitatag yung nurturing dahil wala pong sinanay na mga siwa nito. Kaya nga ho, itutuloy ko lang yung sinabi ko kanina na hindi masama na magbigay ka ng isda. Pero ang mahalaga, dapat mong turuan ang mga kapatid kung paano mangisda. Dahil kung hindi ganun ang gagawin mo, lalo tigit sa mga taong nahikayat mo, mauubos po yung isda ninyo. Ngayon, ang ganito, ang kailangan nating gawin ay turuan natin itong mga taong ito sa pagtuturo natin ng salita ng Diyos, ituro din natin sa kanila kung paanong mangisda at ipasa nila ang kanilang kaalaman at mga pamamaraan. Kasi kung ang pagtuturo po natin sa mga gagawin nating maging tagapagsanay, basta tinuruan lang natin at hindi naman nila naipasa yung kaalaman at mga pamamaraan, hindi rin po yan mangingisda. Hindi rin po yan magtatagumpay sa kanilang pangingisda. At makita nyo,
Kapag ka hindi ganun ang ginawa natin, hindi mabibilang ang tao na patuloy na maaaring kakain. So kaya nga, sa pagpapalakas, isa pa pong nakita natin para maging matibay ang mga bagong hikayat, yung kagawian nila na dumalo sa mga pagpupulong ng iglesia. Kahit nga ho yung mga dati ng mga kaanib kapag ka ho pasulpot-sulpot lamang ang pagdalo, paudlot-udlot ang paglagong espiritual. Ano nga ho ba yung tawag doon sa halaman na hindi lumalaki? Hindi tumataas? Pobreng kahoy. Merong bonsai. Bonsai. So, magiging ganun ang ating mga kaanib kung paudlot-udlot. So, ano hong sabi ng Biblia? Hebreo 10:25, Pastor. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaral sa isa't isa at lalo kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So, nabanggit po sa talata na ito yung mga bagay na hindi natin dapat libanan. Yung mga pagdalo natin sa mga pagpupulong ng iglesia dahil ito'y nakapagpapatibay sa ating pananampalataya. Ngayon, balikan natin, Pastor, yung pinag-uusapan natin kanina, yung nurturing committee. Ito yung napakahalaga rin na makagamit natin upang ang isang bagong hikayat ay maging matibay sa pananampalataya at maunawaan niya ng lubusan yung pagiging kaanib ng iglesia. Kasi po, sa nurturing program, pinag-uusapan po doon yung mga kung bakit ba tayo na-organize bilang iglesia. Pinag-uusapan doon ang mga turo at aral din ng Biblia at pinag-uusapan doon kung paano ka isasangkot sa gawain ng Diyos. Hindi yung pagkatapos mabautismuhan, isasama natin kaagad doon sa regular na mga kaanib na nag-aaral ng Biblia. Kung minsan, hindi nila maintindihan yung lalim ng pinag-aaralan. Kaya nga, hinihikayat natin na yayamang naunawaan natin ngayon ang kahalagahan ng ating pakikisangkot sa gawain. Naniniwala ako na ito'y magkakaroon ng maraming bunga. So paghandaan po natin na bawat iglesia ay tayo magtatag ng nurturing committee na siyang mag-aayos at magsasagawa ng programa para sa pagtatatag at paglago ng mga bagong mga kaanib. Ang nurturing class po, Pastor Joe, ay siyang kahalimbawa ng aquarium na siyang ilalagay po natin doon ang ating mga bagong binyag at ating mga kaibigan. At doon sa grupong yon, doon po, they will have a sense of belongingness na sasabihin nila na dito talaga ako. At doon sa grupong yon, sa pamamagitan ng pag-aaral nila, they will be equipped for the ministry at patuloy ulit yung cycle na gagawin na ministry. Napakaganda, Pastor, ng iyong binanggit na sa mga prinsipyong napag-aralan natin ngayon, kung paanong tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ministeryo, kapag ka po, Pastor, in-apply natin ang mga bagay na ito, masasara yung pintuan sa likuran. Palagay ko wala nang lalabas na mananampalataya. Wala nang lalabas na mga kaanib, kundi mararanasan nila ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng isa't isa, at yung fellowship ng mga mananampalataya. Kaya nga, mga ginigiliw ko, nais po nating tandaan na ang gawain ng pangangaral ay hindi lang basta makuha natin ang mga tao para sa Diyos, kundi panatilihin natin sila na tumitibay sa pananampalataya. Ang ating leksyon din po, Pastor Joe, ay nagsasabi na may mga kaibigan po tayo at mga kapatiran na lumabas na po sa iglesia. Dito po sa ating leksyon, tinuturuan po tayo na dapat ma-reclaim natin ang ating mga kapatiran pabalik po sa ating iglesia. Yung nurture po natin, hindi lang sa ating mga members. Kung hindi yung nurture program po natin is a reach out program para po
ma-reclaim natin yung ating mga kapatiran ulit. Kaya nga po tayong lahat, mga ginigiliw ng mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos upang ang mga taong napawalay sa Kanya ay ating maakay na makipag-ugnay sa Kanya, na katulad rin ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, na tayong napahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Ministry of Reconciliation, muli nating nakadaupalad ang ating Panginoong Diyos, muli tayong nagkaroon ng pakikipag-fellowship sa Kanya. So ito ang intensyon ng ating pinag-aralang leksyon sa loob ng 3 buwan. Sa bawat linggo na sinusubaybayan natin, katulad ng sinabi doon sa talata, ang mensahe ng Diyos ay katulad ng isang butil ng mustasa na kapag po ito'y narinig ng mga tao, ito'y lalago at makakalata ng buong sanlibutan. At kung magkagayon, darating ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya nga po, sa bawat isa na pawang nakikianib sa paggawa sa gawain, makatitiyak tayo, lalago tayo at magiging matatag tayo laban sa mga pagsubok. At ang bawat isa sa atin ay makapagsasabing, Praise the Lord. Amen. So kaya po mga ginigilo naming mga kaibigan, lagi po natin bigyan ng panahon ang ating Panginoong Diyos na makisangkot sa Kanyang banal na gawain. Kaya nga po ito'y panyaya namin sa inyo, kung ito po ang inyong tugon, na mula po sa pagkakataong ito, ay inyo pong isasangkot na ang inyong sarili para sa paglilingkod, ipapanalangin po namin kayo sa pamamagitan ni Pastor Arnie. Tayo po'y manalangin. Kami po'y masaya, Panginoong Diyos, dahil sa mga biyaya na ibigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng pag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan niyo po kaming lumago. Tulungan niyo po ang bawat membro ng iglesia na mananatili po kay Kristo. Tulungan niyo sila magministeryo po, mag-ibanghelyo sa mga tao kilala nila at madala po nila ito sa loob ng iglesia at mapakilala po nila kay Kristo. Malaki po ang aming pag-asa na kami po'y lalago, kami po'y maging tagumpay sa aming mga plano. Tanggapin niyo po kami sa oras na ito. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ginugol para po subaybayan ang programang ito. Tunay na naging isang napakalaking karapatan sa bawat isa sa atin na tayo magkasama-sama sa ilan ding mga linggo ng ating pag-aaral. Sana po sa susunod na trimestre ng pag-aaral, patuloy po kayong nariyan sumusubaybay dahil ito po ay alam ko at dinadalangin namin na nawa ang bawat manonood ay lumago at magkaroon ng lalo pang malapit na ugnayan sa atin pong Panginoon. At kung siya'y dumating, tayo sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din sa iyo, Pastor. Salamat po, Pastor. Napakabuti ng Diyos na kung saan ay tayong dalawa ay ginamit niya sa ilang mga linggo ng pag-aaral. You're watching Hope Channel around the world.